Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Sinasabi natin na ang paggising natin ay blessing na. Totoo naman, dahil po humihinga pa tayo at namulat natin ang ating mga mata, gumagalaw tayo, ibig sabihin super blessed ka na. Pero paano naman kung ang harapin mo, di ba, na sandamakmak na problema, na tila ba nawawalan ka na rin ng pag-asa? Di ba, alam mo, may karamdaman ka, mga ilang buwan, ilang taon ka na, no, pabalik-balik sa hospital, gamot, no, araw-araw kang umiinom, tila ba walang nangyayari? At kung minsan nawawalan ka na ng pag-asa, no, dahil nga parang hindi ka namang gumagaling. Ganon din po, no, sa trabaho. Paulit-ulit lang, gigising ka ng maaga, papasok ka sa opisina o kahit na ano pa mga trabaho mo, di ba? Tapos pagkatapos mo nga pumasok, lalabas ka na naman, tutulog, uuwi sa bahay, kakain, kinabukasan, gano'n na naman. So parang paulit-ulit lang, pero pagdating naman sa financial, mukhang wala rin nangyayari. Tila ba hindi ka umaasenso. Bagkus nagkukulang pa, no? Marami po sa atin na wala pa yung sweldo, na utang na dahil sa maraming obligasyon, maraming gastusin, di ba? At maraming mga bayarin. So yun po ang totoong nangyayari sa ating buhay, di ba? O kaya naman sa ating relasyon, sa ating pamilya, no, nagkakagulo na, o sa mga mag-asawa, nag-aaway na, hindi na magkasundo. Sa magkakapatid, may pinag-aaway ang mga properties o hindi pagkakaintindihan. Parang paulit-ulit na lang ang lahat ng bagay na nangyayari. Kahit sa national, no, lagi na lang natin naririnig may korupsyon, lagi na lang pabalik-balik ang problema natin sa bansa, hindi rin naman umaasenso. So kung titignan po natin, no, maraming bagay, no, na ating iniisip po nangyayari mismo sa bawat individual ang nangyayari sa ating buhay, na tila ba parang wala nang katapusan at wala nang pag-asa. Pero kung titignan po natin, no, hindi po natutulog ang Diyos. Kaya sabi sa Korinto, pangalawang Korinto chapter 12 verse 9, ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. So ibig sabihin po, every time na dumadanas tayo mga matitinding pagsubok sa buhay, financial, no, karamdaman, relasyon, ibig sabihin po, sapat na yung grasya ng Diyos para malagpasan po natin ito. Kung minsan naisip nga lang natin na parang wala namang solusyon, nahihirapan tayo, di ba? Pero ang totoo niyan, hindi naman po ibig sabihin na tahimik o silent si Lord, wala na po siyang ginagawa. Ibig sabihin, hindi naman din sa absent. Nandiyan lang po na maaring may mga ginagawa siyang ibang bagay. Kaya nga sinasabi dun sa binasa natin sa ikalawang Korinto, na sapat na kung saan ka mahina, doon lumalakas ang pananampalataya mo. Proven po, no, sa atin na kung saan marami tayong problema, nagiging palasimba tayo. Kung saan ay nabibigatan na tayo sa ating mga problema, nagiging paladasal tayo. Kung saan ay talagang hirap na hirap ka na sa iyong mga problema, ang nangyayari ay nagiging mabait kang tao. Nagbabago ka, nagmumuni-muni ka, kung saan ka ba nagkamali na kailangan mong baguhin. So yun po ang importante dyan. Kung ano man pong kalagayan nyo ngayon, kung anong sitwasyon natin, ibig sabihin dyan, nagmamasid lang po si Lord. May ginagawa siyang paraan sa ibang bagay, hindi man kaagad ma-answered prayer, no? Yung mga dasalin natin, mga panalangin natin, pero sigurado tayong may ginagawa siyang maganda para sa ating buhay. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, na paulit-ulit po nating pinagdarasal, hindi tayo nagsasawa sa mga may karamdaman, problema sa pamilya at sa financial.
Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay patuloy na magtiwala, manalig at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, bless niyo po mga kapatid naming may matinding karamdaman na pinangihinahan na dahil hindi na po gumagaling sa kanilang sakit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Kaya hipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman, bigyan ng panibagong kalakasan. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo na tila ba hindi na maayos at wala na silang peace of mind. Hipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagtiis, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang mga pamilya. At sa financial, Lord, na laging nakukulang, laging hindi sapat ang kita, i-bless po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng bawat pamilya. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God first.